pamamagitan po ng ating FB Live broadcast. Salamat po sa Lord dahil you are all here. For those who are here in church and those who are not here in church, we continue to pray for everyone. And to be honest po, no, I personally like the weather, yung ganitong klaseng malamig na weather. Kaya lang, we Filipinos are tropical people. Hindi ho tayo pang winter. At nakita ko ho yung reel ni Sister Diana, no? Asawa ni Pas Marky, na yung kanyang dalawang anak na si Celeste at saka si Avia ay nasa loob ng bahay at nakatingin sa bintana at nag-observe ng winter wonderland. Dahil sa Montana ho ngayon, sa gawin na yun ng north of America, ay nag-snow ho. Parang parang untowards kasi tayo kayo manggi pagkatapos lahat puti. So pag lumabas ka sa puti, lilitaw ka talaga. Hindi naman sa kanila, hindi halata kasi maputi sila. Pag lumabas sila dun sa niebe, okay lang kasi kakulay nila yung niebe. Pero tayo ho, alam na alam ninyo, hindi tayo pang ganong klima. Kasi ang ating kulay ay kayumangging kaligatan. Maganda ang pagkakaluto sa atin ng Lord. Hindi hilaw, hindi sunog. Tama-tama lang. Amen po ba? Also, I'm also reminded of this morning, no, na patuloy ho nating ipanalangin ang bawat isa para po sa kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Tapos na naman ng isang linggo. Naka-isang linggo na naman tayo at napakabilis po ng panahon. Only by the grace of God. Tanging sa biyaya lamang po ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Yung pong malakas na palakpak sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ngayong umaga pong ito, sa gagawin po natin pag-aaral ng salita ng Diyos, natatandaan nyo noong December 15, meron ho akong pinutol na sermon. At kung kayo ho ay nagja-jot down ng notes, alam ko ho na makikip track nyo ho yung sermon na yun noong December 15. At pagkatapos ho kasi noong December 15, ay si Pastor Rafa na po ang sumunod pagkatapos night of worship natin. And then, balik na po tayo ngayon dun sa series na yon. And what was the sermon really all about? It was about true and false converts, no? At identifying, gusto nyo makilala kung sino yung totoo, spotting true and false converts. Pinutol po natin dahil mahaba po yun talaga. At ang totoo po niyan, siguro kung kayo po ay nag-check ho ng aking FB account, kita po ninyo recently ho, ay meron po akong klase sa Zoom. At ang aking pong tinuturuan ay mga pastor po. Ito po ay Pastoral Theology mula po sa Asian Theological Seminary. At ang nakakatuwa po, ako po personally, tinatanaw ko po na napakalaking pribilehiyo at napakalaking karangalan na ako po bilang isang tagapagturo ay nakapagtuturo sa mga tagapagturo din. It's a great honor and also it is a great responsibility. Dahil kung babasahin po ninyo sa aklat ng Santiago, ang sabi ni Apostol Santiago, huwag naisin ninuman na kayo maging tagapagturo. Kasi kapag kayo ay naging tagapagturo, mas lalong mabigat ang inyong kahatulan. Dahil you are already teaching the teachers. Di ba ho, ito alam natin, ano? At madalas nyo daw naririnig sa akin ito. Kapag ho ang doktor nagkamali, ano nangyayari sa kanilang mistake? Binabaon 6 feet below the ground. Kasi namamatay, di ba? Pagkamali ng dosage, ay, sobra pala yung dosage, patay yung pasyente. Pag naman halimbawa, ang isang engineer ang nagkamali, ay nako ho, gumuguho ang kanilang pagkakamali. Building halimbawa, pagkatapos mali pala yung bilang ng pundasyon. Ano nangyari? Umugala ng konti, bagsak yung struktura, patay ang mga cause ng kanyang pagkakamali. Pero, iba ho ang mga tagapagturo. Ang mga tagapagturo, pag nagturo ng mali, hindi namamatay ang tinuturuan, kumakalat pa nga. Diba? Kasi lumalabas kayo at ikinakalat nyo yung maling katuruan. Kaya mas mabigat po ang kahatulan ng nagtuturo ng mali. Kaya idalangin po natin sa Panginoon, maging maayos po palagi
ang ginagawa po nating pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? At siguro, dahil nga sa ang ilan, sanay na laging ang ginagawa ng pangangaral ng salita ng Diyos, puro kwento lang ni pastor, pinipilit po natin sa biyaya ng Diyos na dito ho, hindi ho mahalaga yung kwento ko. Dahil sino ba naman ako para pagkakwentuhan ninyo? O magkwento ko sa inyo ng buhay ko? Ang pinakamahalagang maituro sa atin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? You're here not to listen to my story. Because who am I? We're all here to listen to the truth of God's Word. Amen? Can we give the Lord the best clap of praise? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Kaya ho, nakita nyo, blank yan. Ang susunod doon yan ho yung ating sermon noong December 15. How to spot true and false converts. At natutuwa po ako niyan. Dahil nung December 15 ho na yon, doon ho, nag-Christmas party ang mga mighty men of Judah. At natutuwa po ako dahil ang naging pag-uusap po nila ay hindi ho buhay ng may buhay. Ang kanila hong napag-sharean noong Christmas party na yon ay pinag-usapan nila yung sermon. At gaya nga ng sabi ko, pag wala yun dito, yun ang pinagkukwentuhan natin, wala si Tatay Ruben si Tatay Ruben, una na daw siya nag-share para daw, bago ko dumating, naikwento niya na yung gusto niyang sabihin. Ayaw mag-reveal sa kanyang manugang, kaya nauna na daw siya. Pero natutuwa po ako nun dahil nung araw po na yon, real talk ang mga kalalakihan. Real talk dahil nagtanong din sila sa kanilang mga sarili kung tunay nga ba silang mga mananampalataya. At alam niyo ho, hindi ho masama ang mag-real talk. Ang totoo nga, dapat nire-real talk natin ang ating mga sarili dahil mas mabuti na sinusuri natin ang ating mga sarili kaysa sa mayroon kang maling paniniwala na akala mo ligtas ka, ang totoo pala ay hindi. Dahil hindi mapag-aalinlanganan ang mga tunay na mananampalataya. 4 na bagay po ang ating napag-aralan nung araw po na yon. True converts, they enter the narrow way. The false converts take the way to perdition. Ang mga tunay na mananampalataya ay pumapasok dun sa makitid na daan. Ang makitid na daan na yon ay nagtatapos sa buhay na walang hanggan, ngunit malawak at maluwag ang daan na humahantong sa kapahamakan. Yun ang sabi ng Matthew chapter 7 verses 13 up to 14. Second, we were told, we were able to study then, true converts will be known by their works. Malalaman ng tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang mga hindi nababago, ang mga bulaang mananampalataya, ano pong sabi doon? They are never changed at all. Siguro sabi niyong ganon, parang binabakbakan kami ni Pastor. Last Sunday, alam niyo ba, nilapitan po ako ng Nana Minda nung Sunday, kinamayan po ko. Ang isa sa strongest sermon critic ko ay ang Nana Minda. Kaya pag ako nilapitan ho niya na sinabing, mahusay ang sermon mo, mahusay nga ho siguro. Kasi hindi ho madaling napapatango ho ang Nana Minda. Pero sabi po dito, false converts are never changed at all. At nakita ko po, may nag-post, what is the greatest miracle as far as we studied last Sunday? The greatest miracle is a transformed life, is a changed life. And so therefore, that is the greatest miracle. It's not healing from cancer. It's not getting rich. No. The greatest miracle is that you who is a sinner is changed by the glory of God. Can I hear an amen? Thirdly, sabi po dito, true converts have their lives built upon the rock. Samantalang, the false converts stand on sinking sand. Yung po, sa Matthew chapter 7, verses 24 up to 27. And then third and fourth, sabi po dito, a true convert shows fruits of regeneration of the Holy Spirit and has matured in his taste. A false convert shows no progression to holiness, and a false convert still has a pig's food for his daily diet. Alam niyo po, pag halimbawa, habang tumatagal ho kayo, ang totoo naman ho ay nagiging sopistikado ang panlasa ng isang tao. Tama, mali? Di naman ho pwedeng, kumbaga, yun at yun lang din, May mga putahe na gustong-gusto natin, pero kahit papano, habang lumilipas ang panahon, nag-iiba ang ating panlasa.
ang mga tunay na mananampalataya, nag-iiba na ang panlasa para sa kasalanan at mas nalalasahan na ang buhay ng may kabanalan. Yung hindi mananampalatayang tunay, wala akong pinag-iba sa kanilang taste. Ang taste nila, bulok pa rin. Kung ano yung nakagasnan. So to preach a false gospel is to commit eternal murder. Now, tuloy na po tayo. Meron po akong tanong sa inyo ngayong umaga pong ito. Madali po ba ang kaligtasan? Anong sagot ng mga taga CJLS at maging kayo na nanonood sa pamamagitan ng FB Live broadcast na to? Madali po ba ang kaligtasan? Pag munang sasagot. Baka ako kayo magulat. Madali o hindi? Ito ho tanong natin. Where's the difficulty of attaining salvation if according to the Bible, a person is saved not by his works, but by the grace of God through faith? Kung tutusin po, kung titingnan ho ninyo, meron ho akong ilang mga nakausap, sabi nga ganon, Pastor, alam niyo, parang ang hirap, parang hindi ho kami makapaniwala na napakadali po ng kaligtasan. Kasi po, dun sa nakagis ng reliyon, napakahirap po. Para dun sa nakagis ng reliyon ng marami, at dun sa kamakailan lang na nagkaroon ng maraming nagdeboto, pagkatapos ng deboto ay debote na, no? At ang dami nun, ilang milyon ba dumagsa? 8 million, ano? Ang ating Kuya Jean ay, sa kagitingan ng kanyang pagkocover, naduraan pa daw. Talagang napakahirap, 8 million ang devotees. Pero pagkatapos humila nung andas, nakasampa na doon, pagkatapos, nagiinom naman pagkatapos. Dahil tapos na ang kanilang pagdedeboto. Debote na sila pagkatapos. Doon sa nakagis ng reliyon, paano ho? Ang paniwala doon sa nakagis ng reliyon, baptism brings regeneration. So, ang mga bata binibinyagan para daw yun ang born again experience sa mga bata. Paano ho naboborn again yung bata? Hindi naman ho alam nung bata yung ginagawa. Ngayon, mula ho doon, nakatanggap siya ng tinatawag ng the gift of regeneration through baptism. At pag ho nagkakamali ho ang isang Katoliko, pwede hong magbalik loob sa pamamagitan ho ng pangungumpisal. At kung sakali mang mamatay ang isang Katoliko, hindi pa rin ho siya nakatitiyak ng kanyang kaligtasan, meron ho silang aral ng purgatorio. At doon sa purgatorio, pinupurga pa sa mga kasalanan, yung mga namatay na Katoliko sa kanilang kasalanan, bago pa makaakyat sa langit. So, ibig sabihin, napakahaba, napakadaming pagkakataon para sila maligtasan niya. Pero ang totoo po niyan, sa liwanag ng salita ng Diyos, once saved, always saved. Pero tingnan po ninyo saan nanggagaling ang pagiging mahirap patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ito, the difficulty lies on the decision to once and for all turn away from a sinful lifestyle. So there is a decision to follow the will of God. It's not just to confess your sins. And to live a sinful lifestyle, everyone knows it's enjoyable and it's exciting. Di ho ba parang mas exciting ang gumagawa ng kasalanan sa marami? Wala nang ang challenge kapag okay yung ginagawa mo Pero yung halimbawa may thrill kapag mag-aano ka, mangungupit ka, medyo kinakabakabahan ka pa nun. O halimbawa nun ay medyo exciting kapag halimbawa merong sabi ng ganon, pag extramarital relationship daw, mas exciting kaysa dun sa asawa mo na. So we begin to see that sinful lifestyle can be enjoyable and exciting for others. But the difficulty comes when you are willing enough to turn your back on these sins and endure the sufferings to follow Christ. That is the difficulty of a saved life. Ang tayo po ay tumalikod sa kasalanan at mabuhay ng may kabanalan. Can I hear an amen? Hindi ho madali. Kaya kung tutusin po, pag sinabi niyong tanggapin niyo ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hindi ho madali yun. Ang ibig kong sabihin nun, hindi na ho kayo ang masusunod sa inyong buhay, tatalikuran ninyo ang buhay na inyong nakagistan at susunod kayo sa kalooban ng Diyos. And one of the biggest difficulty of this life is this. Dahil sa tayo ay nagmana ng tinatawag na original sin at yung rebellious spirit na galing kay Satanas,
Anong slogan ng humanity pagdating sa bagay na to? Yung check ng Nike, just do it. Wala sa atin ang may gustong sinasabihan kung ano ang dapat gawin. Tama po ba? At kung tayo ang masusunod, gusto natin, we do things our way. Kaya nga ho yung kumakanta ng I Did It My Way, nababaril, di ba? I did it my way. Bang! Napapatay mga kumakanta ng mga kanta na yun eh. And so the difficulty is to turn your back on sin. The difficulty is to be willing to endure the sufferings that come with following Christ. Because to follow Christ is never easy. Hindi ho naging madali ang pagsunod kay Kristo. Ngayon, to prove this difficulty, meron pong tatlong tao na gusto ko pong tingnan po natin sa liwanag ng salita ng Diyos kung gaano naging mahirap para sa kanila. Ang talikuran ang kanilang nakagisnang buhay at sumunod kay Kristo. Pakikilala ko lamang po sa inyo yung tatlo sa kanila. Una po, si Zacchaeus. Si Zacchaeus sa Luke chapter 19 verses 1 up to 10. At gaya ho ng sabi ko, hindi ho mahalaga ang sarili kong kwento, ang mahalaga po yung salita ng Diyos. Anong mababasa po natin dito? Nakilala ni Zacchaeus si Jesus. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zacchaeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. O, sa mga maliliit dyan, wag ho kayong mag-alala. Mahal kayo ng Lord. Sabi ho dito, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeo at sinabi, Zacchaeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Sabi po sa verse 8, tumayo si Zacchaeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ano pong nakita po natin sa buhay ni Zacchaeus? Zacchaeus admitted his own guilt beyond reasonable doubt, even willing to make retribution, and showed a genuine intention to turn away from his sinful ways. Amen? Alam nyo, mahirap po sa panahon nila, yung mga tax collectors, hindi lamang sila nagbubuwis para sa gobyerno ng Imperyo Romano. Meron na silang kickback din nun. And many says that they usually collect fourfold. Kaya nga isang araw, nagkukwentuhan kami ni Sister Tess, no? Nung nakita niya yung merong babayaran yung kanyang SSS, nagulat ho siya. Pati ho ako nagulat. Tumaas na ang SSS. Hindi ko lang alam kung yung PhilHealth tumaas na rin. Tumaas na rin ba? Lahat tumataas. Pero yung pagbalik ng serbisyo, nagtataka tayo, where napunta na. So nangyayari, yung mga middle class, lahat sumasagot sa pagkakaltas ng ating mga buwis. Pero ang tanong saan napupunta? Tingnan niyo ito si Zacchaeus. Inamin niya na siya ay nagkasala at willing niyang ibalik yung kanyang mga nakulimbat. Sabi po diyan. And so, Zacchaeus had a change of heart. And not only did he have a change of heart, Zacchaeus was willing to do what is right. Amen? Sabihin nyo nga, credit is good, but we need cash, di ba? Yan ang slogan sa mga tindahan. Alam nyo, sorry is good, but we need repentance. Mas mainam ho yung nagbabago kesa ho humihingi lang ng sorry. Amen po ba? Tingnan ho natin yung ikalawa, si Saulo, si dating Saul at naging Paulo.
Ito po ang ating mababasa. Samantalang patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon, lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na matagpuan niyo roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ng verse 5, Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lunsod at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. We begin to understand, Paul turned away from his original theology. He was someone who tried to destroy proofs of Jesus' divinity to someone who died affirming that Jesus is the Messiah. Amen? Mula sa isang mang-uusig na mga mananampalataya, anong nangyari kay Apostol Pablo? Siya ngayon ang nagpakilala sa Panginoong Jesucristo. Nagbago, hindi. At ang totoo niya, ipapapansin ko po sa inyo, no? Inusig ba ng mabuti ni Saulo ang iglesia? Totoo, hindi. Pinahirapan o hindi? Di ba ang isa sa pinakasikat na pinatay niya si Esteban? Paano niya pinatay? Siya yung naghawak ng balabal ng mga nagbabato habang pinapanood niya na binabato hanggang mamatay si Esteban. Ngayon, nagpahirap siya o hindi? Nahirapan din ho ba siya sa kanyang pamamahayag ng salita ng Diyos? Oo. At kutakot-takot na hirap ang tiniis ni Apostol Pablo para sa katotohanan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nagbago o hindi, siya na mang-uusig ang naging tagapagdala ng mabuting balita. At bilang pagtatapos, 3 tao po ito, tingnan po natin dito, nakita po dito natin kung ano pong ginawa ni Apostol Pablo sa kanya pong buhay, nakita po natin, ngunit lalong naging makapangyarihan daw ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. So nakita po natin dito, kinasangkapan ng Diyos si Apostol Pablo in a mighty way after he was changed for the glory of God. Can I hear an amen? Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon sa umaga po? Ito yung malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. Yung pinakamalakas sa palakpak. Hallelujah. So, alam po natin, every New Year, people are fond of making resolutions, New Year resolutions. Meron ako nakita, sabi ganon, New Year, New Me. Sabi nung New Year, New Me. Kasi hindi niya alam kung mababago siya talaga. Pero ang tanging nakakapagbago ay ang Panginoon. And lastly, this woman, alam ko pong kilala po natin ito. Basahin po natin, napakaganda po ng tala nito. Noong isang babaeng to na nagbuhos ng pabango sa paanan ng Panginoong Jesucristo mula sa Luke chapter 7. Inaanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalon niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Ano ang sagot ni Simon? Sumagot si Simon, ang palagay ko po ay ang pinatawad sa mas malaking utang.
Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya. Mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Tanong, makasalanan o hindi? Nabago o hindi? Actually, meron nga isang sermon ako narinig dyan entitled, The Scent of a Woman. It could have been said by many Bible scholars that this woman, though hindi sinabi ko anong uring klaseng babae siya, sabi babaeng makasalanan, many believe that she is a prostitute. At ang signature para makilala siya ay meron siyang amoy, meron siyang certain na amoy. At yun yung pabango na yun, na bahagi ng kanyang negosyo. At ang sabi rin ng ilan sa Gospels ay, ang katumbas ng pabango na yon ay 1 taong sahod. Ano ginawa ng babae? Binuhos niya sa paa ng Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin na yon? Ibig sabihin nun, yung pinaka-negosyo niya bilang masamang babae na identified siya sa pamamagitan ng pabango na yon, ibinuhos niya ng lahat sa paanan ng Panginoong Hesus. May babalikan pa ba siya? Wala na. Kasi yung signature perfume niya, ubus na. At hindi mo kakayaning bilhin yon ng agad-agad dahil ang katumbas nun ay 1 taong sahod. Iniwan ng babaeng ito ang kanyang hanap buhay na mali upang makasunod sa Panginoong Hesukristo. That is how powerful this story is really all about. This sinful woman turned her affection from the world to Jesus exclusively, willing to turn away from the most precious things in her life. And what is precious to her? It is her profession already. Kaya nga sabi ng ganon, the oldest profession is prostitution. So nung ikanyang binuhos yung pabango na yon, wala na siyang babalikan dahil sumunod na siya sa Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo ay mga katabi nyo. Kumusta naman yan? Tanungin nyo nga, meron ka ba dapat iwanan? Kumusta naman? Hindi kami nag-usap ni Brother Jake pero ang ganda nung sinabi niya. Wag lang yung naghahandog dapat ang matuwid. Pati yung hinahandog dapat matuwid. Baka naman napanalunan nyo sa loto yan. O baka naman nakulimbat ninyo. Tapos sasabihin nyo ganun, i-offer ko naman sa Lord, Pastor, okay lang. Meron nga nagtanong sa akin nung minsan yung professor ko sa UP, sabi niya ganon, Pastor, paano anya kung meron nagbigay sa iyo ng pera, malaking halaga, pero weteng payola, o halimbawa galing sa masama, bibigyan ka anya, tithes daw, tatanggapin mo ba? O di ba, mabigat na tanong yon? Ay, sa akin hindi mabigat na tanong yon. Tatanggapin ko ba o hindi? Ano turo ng iba? Pag kayo binayaran anya, sa boto ninyo, kunin nyo. Pero ang iboto ninyo, yung gusto nyo. Tatanggapin ko ba? Ang sagot ko kagad doon sa professor ko, Sir, sorry po. Kahit ilang milyon yon sa kanya na, hindi ko tatanggapin. Why? Dahil hindi ko katanggap-tanggap sa Diyos ang handog na galing sa kalikuan. Amen po ba? Kaya tiyakin po ninyo na ang naghahandog, pati ang handog, katanggap-tanggap sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Let's give the Lord the best clap of praise. Sabihin nyo, Zacchaeus, Paul, and the sinful woman, had a change of life. Amen? So hindi nyo pwedeng sabihin, church lang. Hindi nyo pwedeng sabihin, simba-simba lang, okay na. Hindi po. Dahil nakita natin, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ng mga taong ito.
Faith can only be accepted by God if there is a corresponding genuine response. Faith without repentance is not good. So we begin to understand, when you do the things these three people did, you don't do that to be saved. No! Kapag ginagawa niyo yan para kayo maligtas, salvation is by works. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero anong nakita po natin? Seeing what they did in their lives in yours should be a byproduct of your conversion. Ang pagbabago ng buhay ay dala ng kaligtasan. Hindi kayo gagawa ng mabuti para maligtas. Ang paggawa ng kabutihan ay bunga ng inyong kaligtasan. At makikita po natin dito, sabi din po dito, changed lives is a work of God. The fruit of repentance is to live a life in total opposite to the former life of sin. Ano sabi po sa repentance? Repentance is a 180-degree turn. Ito po illustration po natin, ano? When you do repentance from a life of sin, from a life with Satan, and a life that will end up in death, you turn 180 degrees towards salvation, towards God, and towards eternal life. Hindi ho pwedeng, mula ho dito nagsimula, babalik ulit. 360 degrees ho yun. Paulit-ulit lang ang cycle. Kaya mapapansin nyo, taon-taon, gumagawa ng resolution. Kasi paulit-ulit lang ang ginagawa. Pero ang tunay na Kristiyano, mula sa punto ng pagiging makasalanan, papunta kay Kristo, hindi na ho babalik doon sa pinanggalingang pusali. Amen? Ano sabi ni Apostol Pedro? Ang mga makasalanan daw ay tulad ng asong sumuka na, tapos binabalikan ng kanilang suka o baboy na nilinis na at muling babalik at maglulubalob sa putikan ng karumihan. Hindi ho gano'n ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na Kristiyano na babago ni Kristo. Sabi po dito, when we talk about repentance is when you are living in sin, there is a need for you to be changed by God, and then you are brought about, when you hear the word of God, you have sorrow over sin. Once you have accepted Christ, there is faith and forgiveness. Doon ho tayo mabubuhay ngayon ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ho, wala hong tao ang makapagbabago sa kapwa-tao. Amen po ba? Huwag niyo hong sasabihin sa akin, ay, jojowain ko to para magtino. Hindi ho. Hindi ho magtitino yan kahit gawing asawa niyo pa yan. At walang asawang lalaki na makapagbabago sa kanyang asawang babae and vice versa. Walang asawang babae na makapagbabago sa kanyang asawang lalaki. Sino lang ho nakapagpapabago ng buhay? Diyos at Diyos lamang. Sapagkat ang pagbabago ay isang himala na tanging Diyos lang ang makagagawa. Amen? Now, tuloy po natin. Ngayon, sino na ho nakabasa nitong mga libro na to? Kuya Larry, nabasa mo pa yan? Systematic theology. Nung nagti-theology ho ako sabi ng theology professor ko, sige magbasa kayo kay Berkhoff, Systematic Theology. Para na lang makapasa. Kailangan basahin yan 2 volumes na yan. Kaya hindi ho biro ang magpastor. Dapat ho talaga nag-aaral. Ano ang systematic theology? Sabi po dito ni R.C. Sproul, systematic theology is an orderly, coherent study of the principal doctrines of the Christian faith. Yung basic Sunday natin, yun ay pinahinang klase ng systematic theology. Pinababaw, para lang maintindihan ninyo. Ngayon ho, pag pinag-usapan po yung repentance, ano ho ba ang meron sa repentance? Dito po tayo magtatapos. Meron hong 3 bagay na napakahalaga pag sinasabi niyong nag-repent kayo. Sabi niyo sa katabi niyo, nag-repent ka na ba? Sabi niyo sa katabi niyo, ano ang involved sa tunay na repentance? Meron ho ba nakakaalam kung ano involved? May involved po ba itong pera? May involved ba dito na, tawag dito, magsa-sign up ka ng card? Ano ang involved sa biblical repentance? 3 bagay daw ho. Ang unang-una po, nakaugnay sa repentance ay
Ulo. Hawakan niyo ulo niyo. Sabi niyo, itong ulo na to, kailangan mag-repent. Kuya Eric, wala akong pinatatamaan ulit, ha? Head. Why head is important? When we talk about repentance and we talk about the head, we are talking about intellectual. When you are repenting, there is a need for you to have a change of view. A recognition of sin as involving personal guilt, defilement, and helplessness. Kailangang magkaroon ka ng kamalayan at pagkaunawa na ang ginagawa mo ay hindi tama. Sabihin nyo kamalayan. Kaalaman. Dapat malaman ninyo na inyong ginagawa ay hindi tama. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Yung malaman mo yung ginagawa mo ay hindi tama. Tingnan po natin kung ano po mga katotohanan nito. Nakita niyo po yung kwento nung alibughang anak, nung nandun siya sa kanyang kalagayan sa Luke chapter 15. Anong sabi doon? Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Nakita po ninyo, ano sabi nung alibughang anak? Napag-isip-isip niya yung kanyang kalagayan. Kaya alam niyo, napakahalaga, nakikinig kayo sa mga tao sa paligid niyo. Dahil kung sa sarili ho ninyo, hindi niyo malalaman masama pala ugali ninyo. So you need to have an awareness. Ano sabi po dito, pagpatuloy po natin dito, sa pamumuhay Kristiyano, Romans chapter 12 verse 1, at binasa na rin to kanina, tinuro pa pala ni Paspas DM kagabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano sabi sa verse 2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong, alin daw? Pag-iisip. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So napakahalaga, may kamalayan tayo. At bahagi ng tunay na pagsisisi ay magkaroon po tayo ng pagkaunawa na tayo ay nagkakasala. Amen po ba? Ano ho yung ikalawa, nagbahagi po ng tunay na biblical repentance? Puso. Alam niyo ho ba na mahalaga ang puso? At ang tawag po dyan, there is a need for emotional change. And when we talk about emotional, a change of feeling, manifesting itself in sorrow for sin committed against a holy God. Dati ho, di ba, nung wala pa tayong pagkakilala sa Lord, kapag halimbawa meron tayong nagawang kasalanan, minsan mas proud pa tayo, di ba? Totoo hindi. Nako! Inasbaran ko nga eh. Ina-uppercut ko nga eh. Walang nagawa. Pagda! Ako pa. O, diba? Mga ganun, di ba, minsan? Proud pa kayo doon sa ginawa ninyo eh. Naisan ko! Kala nyo, wise to. Di ba? Totoo hindi. Kala nyo, maluloko niya ako. Ako pa. Wise to. O, di ba? Kaya minsan mapapansin nyo, rather nang malungkot sa nagawang kasalanan, proud pa. Nakita mo, inoprotekan ko, galing ko eh. Nagingitian kayo. Nakaka-relate ba kayo? Ngayon, tingnan niyo itong emotional na to. Anong sabi nung alibughang anak? Babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat tatawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Nagkaroon ba ng pagbabago sa damdamin ng bata? Nabago. Kaya kung gumagawa kayo ng kasalanan, at patuloy kayo nabubuhay sa kasalanan, at proud pa kayo, hindi ho tunay yan. May mali ho sa inyo. At ano ho, ang sabi po dito sa awit 51:10 and 11, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Iyong banal na spirito ay paghariin. Balik pala tayo doon sa intellectual. Maaalala ko lang, yung mga mapangatwiran diyan na ang pangangatwiran
ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ipabago ninyo ang inyong kaisipan sa Panginoon para totohanan kayong makapagbago. Amen? At yun namang ang puso ay matigas. Hilingin nyo sa Diyos, baguhin ang inyong mga puso. At ang huli po na panuntunan para isang tao ay tunay na makapagsisi, sabi nyo hands. O kamay lang, pastor. Actually, hands lang ginamit dyan, pero totoo niyan, pag sinabing volitional, yung buong gawa mo. Hindi pwedeng isip lang, naisip mo, maling ginagawa mo, nalungkot ka sa ginagawa mo, tas yun lang yun. Hindi ho. Kailangan isip, puso, kasunod ho nun ay gawa. Kaya ang pagsisisi na puro bunganga lang at walang gawa ay hindi totoo. Ano po nangyari dun sa alibughang anak? Nung naisip niya yung kanyang kalagayan, nung naramdaman niyang nagsisisi siya, anong huling nangyari dun sa alibughang anak? Sabi sa Luke 15:20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Hindi napigilang kumilos yung alibughang anak. Kaya sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, ang tunay na pagsisisi ay kaugnay ng isip, puso, at gawa. At kapag wala yung isa, hindi ho effective yung ganong klaseng pagsisisi. Sabihin nyo, isipan, puso, at gawa. Sa makatuwid ang tunay na pagsisisi ay buong pagkatao at hindi lamang isang bahagi nito. Amen po ba? Mahirap madali. Hindi ho madali. Sabi ni Sister Malu, ito na naman tayo. Nagising na naman siguro sa maling side ng kama itong pastor na to. Pero ang totoo po niyan, madaling sabihing ligtas kayo. Ang makita, ang bunga ng kaligtasan, ang siyang hinahanap ng Diyos sa ating lahat. Can I hear an amen? Kaya nakita po ninyo doon sa tala na ang Panginoong Jesucristo ay pupunta sa Jerusalem at nakita ang puno ng igos. Puro dahon. At nung nakita niyang puro dahon, hinanapan niya ng bunga. Pero naman kasi, ganun yung puno ng igos. Kapag nagdahon na, ibig sabihin nun, magkakaroon ng bunga. Puro dahon, walang bunga. Ano ginawa ng Lord? Sinumpa ang nasabing puno at nung sumunod na araw, natuyo hanggang sa ugat. Kaya wag ho kayong nag-aanyo ng may kabanalan. Ngunit hindi naman pala tunay ang inyong buhay. Alam ng Diyos yung katotohanan na yan. Can I hear an amen? So the best New Year resolution is not for you to change. Ask the Lord to change your life, mind, heart, and body. Can I hear an amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Kaya ito po, ang aking tanong ngayon sa pagtatapos nitong serye ng katuruan na ito ay, saan ho nakatayo ang inyong buhay? Ipapapansin ko po sa inyo nang itinuro ng Panginoong Hesus ang parabola ng builders. He was actually talking about where did the builders build their lives or their homes. Sabi ng Panginoong Hesus, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin, ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig daw ng kanyang salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito. Kanino daw maitutulad? Maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Patapos na po ako. I have only few verses to end. Nakita po nyo dito, ang kausap, kapwa nakikinig sa salita ng Diyos. Ano lang ang kaibahan ng isa sa isa? Yung isa, ginagawa, yung isa, hindi. Pero kapwa, nakikinig ng salita ng Diyos. Yung nakikinig na nagsasagawa, anong sabi? Matalino. Yung nakikinig na nagsasagawa
Ay, yung nakikinig na hindi nagsisigawa, anong tawag? Hangal. Sa mababaw na Tagalog, tanga. Sabi nilang ganon, merong tanga, nakila naman. Wala hong ganon. Mahirap hong gamutin ang pagkatanga. Di ho ba? Alam mo to na misis ko, galit ho ako sa tanga. Kasi kahit ilang beses niyong turuan yan, ang hangal. Alam niyo ba sa psychology, what is a mark of a wise person? A wise person listens. A wise person is aware. Foolish people, they never listen. And foolish people always blame others for their faults. Nagkamali. Ikaw kasi Ikaw ang may kasalanan. Ininis mo ko. Diba? Pero hindi niya naisipin na bakit siya nag-react ng ganon. Kapag laging ang sisi nyo sa ibang tao, hindi kayo maitatama. Amen? Kapag lagi yung feeling, tama kayo, ano sabi natin? May tama ka. Yun ang mark ng foolish people. A foolish person, even if you tell them what is right, they would never listen. And to them, they are always right. And if you're foolish, you always find someone to blame. Meron nga ako nakita ulit na reel. Mapapansin nyo, natuto ako sa mga reel Sabi ganon, I will not become a better person this year. I will do astrology. I'll blame the stars. Di ba? So, para daw hindi siya magbago, ang pagsisisihin niya, yung mga bituin. Ganon yung mga taong walang, ayaw, hindi marunong, magsisisi ng ibang tao, pero kahit kailan, wala silang kasalanan. Tanong, anong mangyari sa ganong klaseng mga tao? Hindi yon mababago. Tingnan nyo nga yung sarili nyo. Ay, paano nyo matitinay yung sarili nyo? Wala naman salamin, di ba? Tumatanggap ba kayo ng pagtatama? O mas malamang sa hindi, lagi kayo nakikinig sa inyong sarili. Lalampasan ko itong mga questionnaires na to. Sabi lang dito, your repentance and faith on Jesus. Sabi nyo, repentance and faith on Jesus are the requirements of your salvation. Hindi pwedeng sasabihin yung ligtas kayo at hindi kayo nagsisisi sa inyong kasalanan. Ang pananampalataya ay may kalakip na pagsisisi. Hindi pwedeng nanampalataya lang at walang pagsisisi. Ang kailangan sa isang tunay na Kristiyano, may pananampalataya at may pagsisisi. At kapag ganon ang buhay mo, ano sabi po diyan? Kayo ay nagtatayo sa batong panulukan. Hindi ho kayo mauuga sa inyong pananampalataya. And the challenge this morning and for the rest of our lives is this. Will you be brave enough to examine your current life to see if you really are a true convert? Amen? So dito sa church po natin, at gusto ko rin sabihin sa lahat ng mga nanonood sa pamamagitan ng FB Live broadcast, yung doktrina ng assurance of salvation ay hindi ho natin pinabubulaanan. Ano ibig sabihin ng assurance of salvation? Pag ligtas kay Kristo, ligtas nga. Wala hong makakaagaw ng ating kaligtasan. Iba ho yung usapan kung akala mo lang naligtas ka, iba hong usapan yon. Dahil yung nag-aakalang ligtas sila, hindi naman sila tunay na ligtas. Kaya ang dapat mong tinitiyak, ligtas ka, para ang iyong kaligtasan ay tiyak. At anong patunay ng tunay na ligtas? Binagong buhay. The fruit of repentance. And so you ask yourself, are you a true convert? Lalampasan ko itong mga tanong na to, pero dito po ako magtatapos. Medyo mahaba-habang basahan, pero wag na ho ako magsalita sa inyo. Hayaan ho nating ang salita ng Diyos ang mangusap sa atin sa umagang ito. Amen po ba? That is why I'm always saying, what I want to say doesn't matter. What matters is the Word of God. Ephesians chapter 4, verses 17 up to 32. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo,
wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Mabigat o hindi? Totoo hindi? Let's move on. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Sabihin nyo, liars, go to hell. Totoo hindi? Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ano sabi ho nung nabasa ko sa minsan? Kabilin-bilinan hoan niya ng aming mga ninong at ninang sa kasal. Huwag daw ho kaming matutulog ng may galit sa isa't isa. Ito ho awa ng Diyos, 5 araw na ho kaming gising. Dahil ayaw magpatawaran sa isa't isa. Ano sabi ho dito? Huwag ninyong hahayaang lumubog ang araw. Nagalit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Meron ho bang paalala dito sa mga pinagpapala ng Lord? Huwag niyo hong samsamin lahat ng pagpapala. Ano sabi diyan? Makatulong kayo sa mga nangangailangan. Tuloy tayo. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Alam niyo ang pinaka-guilty sa marami? Yung ang bibig mabilis magsalita ng masakit na salita. At alam niyo, sa maluwalhating hinaharap, lahat ng mga masasamang bagay na sinabi nating hindi dapat, ipagsusulit ninyo yan sa Diyos. Kaya huwag maluluwag ang mga bibig sa pagsasalita laban sa kapwa. Huwag hong madali magsalita ng masama. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating sa takdang araw. Ang mga totoong Kristiyano nako-convict sa kasalanan. Amen po ba? Hindi yung nakakatulog kayo ng mahimbing na meron kayong pinasakitan na kapwa ninyo. Nakatutulog kayo ng mahimbing, alam nyo, may dinekwat kayo. Nakatutulog kayo ng mahimbing na meron kayong ginawang hindi tama. At bilang pagtatapos ang sabi po dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sabay-sabay nga nating basahin mga kapatid, sabay-sabay, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sabihin niyo nga, Panginoon, patawarin niyo po ako. O sabihin niyo sa katabi niyo, pinapatawad na rin kita. Humingi muna kayo ng tawad bago kayo patawarin. At magpatawaran tayo sa isa't isa. Amen po ba? Kaya ho ito ang tanong, madali ho ba o mahirap ang maging tunay na Kristiyano? Hindi ho madali. Kaya maririnig nyo sa tuwina, mula sa pulpitong ito, madaling maging Kristiyano. Mahirap magpaka-Kristiyano. Dahil magagawa lamang natin ito sa tulong at habag ng Panginoon. Ngayon, meron tayong isang papuri classic na pakikinggan natin. Yun ang ating awaiting pastoral ngayong umagang ito. At habang pinakikinggan niyo itong kanta nito ni Cindy Lacanilaw, papuri classic, magnilay-nilay tayo. Tingnan natin kung tunay talaga na tayo ay mga Kristiyano. Ang pamagat ng awiting ito ay patunayan mo. Sabi niyo sa katabi, patunayan mo. Sabi mo, may patunay ka ba?
Pakinggan natin itong awitin nito ni Cindy Lacanila. Pwede ba natin pong palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Let's listen. Mabuti po ba ang Panginoon? Totoo po ba itong Papuri Classic na ito? Sabi po ng isang English saying, the proof is in the pudding. Ibig sabihin po, ang katotohanan nalalasahan. Hindi natin pwedeng sabihin Kristiyano tayo pagkatapos nagpapatuloy pa rin tayo sa mali nating pamumuhay. Patunayan nating tayo nga'y ligtas na. Hindi sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan. Hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang tunay na ligtas, binago ng Diyos. Sandali po tayong yumuko at pumikit. Dama po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay kumikilos maging sa kalagitnaan ng katahimikan. May kurot ang inyong salita. May dalang talas na ang tulad ay tabak na magkabilay talim. Linisin mo kami sa pamamagitan ng inyong mga salita na kami magkaroon ng tunay na bunga ng pagsisisi at kakitaan kami ng isang buhay na sumusunod
sa inyong kalooban. Panginoong Jesus, hiwalay at kawalay sa inyo, wala po kaming magagawa. Kaya sa ikalawang linggong ito ng taong 2025, nagpapatuloy po kami sa aming samot panalangin. Patuloy niyo po kaming baguhin. At kumilos po kayo sa aming mga buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Hindi po namin kaya. Wala po kaming magagawa. Hiwalay at kawalay sa inyo. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, tulungan niyo po kami. At katulad po nung inyong parabola, nung mga manggagawa na nagtayo ng kanilang bahay, ang isa sa matibay na batong panulukan, ang isa naman ay sa buhanginan. Kapwa nakikinig ng iyong salita, ang mga manggagawang ito. Yung marunong na nakikinig at isinasagawa ang iyong salita ay matutulad sa nagtayo ng kanyang bahay sa matibay na batong panulukan. Dumating ang bagyo, ang hangin ng baha, at hindi nagiba ang kanyang bahay. Yung namang nakikinig ng inyong salita, ngunit hindi ito ginagawa, ay natulad sa isang hangal. Nagtayo ng bahay sa buhanginan. Bumuhos ang bagyo, umihip ang hagunot ng malakas na hangin, bumaha, at ang kanyang bahay ay nawasak at natangay. Ang bahay ay kumakatawan sa aming buhay. Ang uri at klase ng buhay na mayroon kami ay makikita sa pamamagitan ng aming pagsunod sa inyo pong mga salita. Kaya sa umaga pong ito, Lord, simula sa akin na inyong lingkod dito po sa CJ Ellis Ministry, sa aming dalawang associate pastor, si Pastor DM, si Pastor Alan, sa aming mga elders, si Elder Alfie, si Elder Kevin, si Elder Nadi, sa mga ministry heads, sa mga miyembro, sa mga manggagawa, at maging sa pinakamaliit po naming mga attendees na mga bata, sa pamamagitan ng inyong salita na aming napapakinggan at ipinapamuhay, baguhin mong patuloy ang aming mga buhay. Wala po kaming malaking hiling sapagkat ang binagong buhay ay isa ng pinakamalaking himala na pwedeng mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya Panginoon, sa umaga pong ito, ang aming dalangin, baguhin niyo po kami at makita sa amin ang bunga ng tunay na pagsisisi. Can we all stand up before